So guys, in this video, ipakita ko sa inyo at ikukwento kung paano ako nakapunta dito sa Israel at yung magkano ang ginastos ko bago ako nakapagtrabaho dito bilang caregiver. So guys, konting background lang po sa aking life in the past. Way back 1999, nag-asawa po ako. 8 taon kami nagsasama. After 2007 po ay pumanaw siya. So nung time na yon wala pa akong ibang choice. Noong 90s kasi, isang hirap po maghanap ng trabaho pag may anak ka na at may asawa. May trabaho kang makita pero ang liit ng sahod at pahirapan pa mag-apply. Na yun, pagkawala ng asawa ko, wala po akong ibang option kundi yung mag-abroad. Kasi sa Pilipinas, pag may anak ka na at saka may asawa, during 90s to guys, mahirap na talaga mag-apply. Kahit graduate ka ng college o ano pang natapos mo, ay mahirap na talaga pag may anak ka na at may asawa. Wala akong ibang option nung time na yon. Yung iniwan ko yung anak ko na 7 years old doon sa kapatid ko na lalaki. Yun, nag-umpisa na yung journey ko. Ang sakit po guys nung iniwan ko yung anak ko. Mula sala hanggang kusina, sinisilip niya ako nung nagdala na ako ng aking luggage bag. Nang iyak siya. Hanggang ngayon ay dala-dala ko pa yung sakit kalooban ko nung time na umalis ako na bago pa lang pumanaw yung husband ko. Tapos iniwan ko yung anak ko. Habang nagkuha ako ng death certificate ng asawa ko, nung time na yon nakakita ko ng hiring para Kuwait. Bumaba ako sa jeep at in-applyan ko yun. Pero yung hiring na yun na para Kuwait is para Abu Dhabi. So malaking blessing pa din kasi yung Kuwait 90s na era, daming patayan doon at daming rape. So malaking blessing na rin na napadpad kami sa Abu Dhabi. Yung kasi sa Kuwait, main branch sa hospital, kasi hospital yung in-applyan namin, yung branch sa Abu Dhabi. So doon kami pinadala ng agency kasi ka-open lang doon ng branch nila. Madami kaming nag-a-apply nun guys, almost 300. Para sa akin talaga yung abroad kasi hindi ako pinahirapan. Natanggap ako at nabisahan. So November 17, 2007, yun yung flight namin papuntang Abu Dhabi. Bali 5 kami. Isa lang yung hindi married nung kabats ko. Kaming 4 talaga, kasi makikita mo talaga sa mukha na malungkot kasi iniwan yung anak at saka yung pamilya sa Pilipinas. Yung flight namin noon is madaling araw, tapos nakarating kami sa Abu Dhabi is hapon na kasi 12 hours yung biyahe from Philippines to Abu Dhabi. Nung nag-landing na kami, sinundo kami nung may-ari talaga ng company. Sa accommodation namin, libre na siya, at saka transportation namin, libre na din. Tapos madami kaming kasama doon, mga Moroccan, may Egyptian, meron ding Indian. Pero usually, yung mga kinukuha ng mga Arabo is mga Pilipina talaga. Hindi talaga kami nababakante. Gusto na namin umuwi kasi yung pagkain namin, hindi namin masikmura yung pagkain, hindi namin maintindihan. Tapos yung accommodation pa namin na sa isang kwarto, 8 kami. Sobrang hirap talaga. Hindi namin alam yung kapalaran namin doon at saka trabaho namin. Yung sahod namin is 1,200 dirhams. Equivalent sa piso is 16 to 17k. Pahirapan pa yung namin guys, yung unang kontrata namin kasi yung company namin na pinasukan is baguhan din doon. So kami pa nagbibigay ng flyers everyday, naghahanap ng mga customer, tapos magtiis ka pa ng 3 years bago ka makauwi. Noon sa Abu Dhabi, ang kontrata nila sa panahon namin is 3 years. Ngayon is 2 years na lang. After sa first contract ko, hindi ako umuwi. Tapos nag-renew ako ulit ng 3 years. After 6 years pa ako umuwi. 2013, binata na yung anak ko na iniwan ko na 7 years old pa lang. Hindi ko na siya nakilala, as in sobrang miss ko talaga yung anak ko. Bali 1 month lang yung bakasyon ko, tapos bumalik na naman doon sa Abu Dhabi. Natapos ko yung isang kontrata doon at umuwi na ako. Nagtambay ako sa Pilipinas ilang months, bumalik na naman ako doon sa pag-abroad. Nag-apply ako ng Hong Kong. Doon na naman ako nag-caregiver. Yung trabaho ko sa Abu Dhabi at Hong Kong, magkaiba siya kasi company tsaka hospital yung sa Abu Dhabi. Sa Hong Kong, yung trabaho ko doon is caregiver at saka gaya din dito sa Israel, all around. So after 6 years umuwi na ako kasi parang feel ko sa sarili ko as in overpating na for 6 years straight trabaho lang ng trabaho. Ngayon guys, ito na, nung nasa Davao City na ako doon sa aming bahay, yung naipon ko sa Abu Dhabi, ginastos ko lang din sa bahay kasi lahat ng pati kuryente, yung wiring sa kuryente ninakaw, yung
tubig kahit sino-sino na lang nagtatap. Hanggang naputol siya at pinabayaan na ng mga kapitbahay guys. Kaya yung mga nagbabalak mag-abroad, huwag yung iwan yung bahay nyo na wala talagang maiwan na tao. Ang resulta niyan is yung pinaghirapan yung pera, i-repair lang din sa bahay nyo pag uwi nyo sa Pilipinas. After 2 months, ayan na naman, gusto ko na naman abroad kasi wala na namang pera. So nakaalis ako ng papuntang Hong Kong. Yung sa bahay ko is yung anak ko na at saka yung kapatid ko yung nag-aalaga. After sa Hong Kong is bumalik ako sa Dubai. Nagdo-tourist visa ako, hindi na ako umuwi ng Pilipinas. From Hong Kong to Dubai, tourist visa lang siya, 2 months. Kailangan yung 2 months na yon makakita ka na talaga ng work. So hindi talaga ako nakikita ng work for 2 months. Merong mga offer pero ang liit lang po talaga. So ang ginawa ko is nag-renew ako ulit ng tourist visa ko. Nag-exit ako ng Iran sa Kish Island. Nag-stay ako doon ng 2 linggo. Ang daming Pilipino doon guys na nag-exit din sa Iran. After 2 weeks na hinintay ko yung tourist visa ko is nakaalis na naman ako doon sa Iran. Bumalik ako sa Dubai. So within 1 month, God's grace guys, nakakita ako ng trabaho na malaki yung offer sa akin sa Abu Dhabi. Nagstay ako doon sa Abu Dhabi for 5 years. Pag sign ko ng ikatlong kontrata ko doon is bakasyon ako kasi 5 years din. March 2, 2020 ako umuwi noon. Tapos sa March 16 nag-umpisa yung lockdown. Sobrang kalbaryo na hindi talaga ako prepared nung time na yun na stay sa Pilipinas. Bakasyon lang ang balak noon pero naabutan ng lockdown. 1 month, 2 months lang yung lockdown, umabot na ng 6 months. So automatic canceled na yung visa ko sa working visa ko sa Abu Dhabi. Na lumampas na ng 6 months yung yung may-ari ng working visa is automatic cancel na po yon. Ngayon din ako nakabalik guys, as in kalbaryo talaga sa buhay ko. Byuda ako noon, wala akong kaagapay, yung anak ko nag-aaral pa, as in sobrang hirap. Akala ko sa sarili ko, kaya ko yung hindi na mag-asawa ba na nadala na ba ako nung una kong husband na nawala. Takot na ako na mawalan ulit. 2023 nag-asawa po ako ulit guys. Nagpakasal ako sa yung taong tumulong sa akin. Yung taong tumulong sa akin papunta dito. Yun yung second husband ko ngayon, na super bait naman talaga, bigay ng Diyos sa akin. Time na yun nag-decide na naman ako na mag-abroad. So nag-apply ako ng Saudi Arabia. So, umatras ako doon kasi ang baba ng offer ng Saudi Arabia talaga. Bugbog ka sa trabaho to sa yung sahod. Caregiver ka, tapos may experience ka na. Ang baba po guys. Pang lang, stepping stone lang ang Saudi na first abroad mo. Pwede siguro yun. Pang experience lang. Pero yung sa akin na experience na ako ng 11 years sa abroad, tapos yun ang Saudi, nag-back out talaga ako. Ngayon, naghanap-hanap na naman ako. God is good all the time kasi scroll ako sa cellphone ko. May nakita akong hiring dito sa Israel. POEE pa talaga. So, pinuntahan ko agad kinabukasan. Punta ako sa POEE Davao at totoo pala talaga na hiring dito. Yung mga documents ko na kailangan, napasalamat ko ba sa Panginoon na ni-remind niya ako nung time na nung nagbakasyon ako na dalhin yung mga documents ko. Paalis na ako, nakita ko talaga yung documents ko pag open ko sa sa cabinet. Dinala ko na. Apply ako sa POEA. Yun naman, pahirapan na talaga yung paghahanap ko ng slot kasi online yun. Yung cellphone ko nun sira-sira na. So, walang tulugan. So usually yung slot na madaling araw, alas 2 to alas 4 yung slot talaga, merong vacancies. Doon ako nakakuha guys. Hinintay ko talaga yung mga oras na hindi talaga ako natulog para makakuha lang talaga ng slot. Ayun, nakukuha na ako ng slot. Nagpunta ko doon, lahat ng mga documents ko dala ko na yun. Ay kulang yung NC2 ko kasi expired na yun. Kailangan talaga ng bagong NC2. Pagkatapos ng interview, pasa ko na yung mga documents doon sa POA. Naghanap na naman ako ng pera para mag-training sa NC2. Manila ako nag-training. Halos lahat nakapasa sa assessment. So yung time na yun, yun naman ang problema ko sa aeroplano kasi mahal talaga yung Davao to Manila na airfare. Nasa 7,500. Naghanap ako ng mga promo puntang Manila. Kailangan ko ng magpa-medical. 2 beses kami gi-medical guys sa Manila. Tapos yun sa Davao, 1 beses. Pre-medical sa Davao, tapos yung final doon sa Manila. COVID vaccine pa guys. Kailangan 3 beses ka na vaccine.
Yung gastos namin sa pagkuha ng NC2 guys, yung sa training lang mismo, sa school lang mismo is sa 30k. Tapos yung pabalik-balik ko na ticket sa aeroplano nasa 20k. Yung allowance ko pa na nasa 10k to 15k kasi 1 week kami doon. So dumating yung August 7 na flight na namin papunta dito. Yung ticket guys is nasa 83k. Isang sakayan lang yun, bali 1 way lang talaga. Etihad Airways. Kahit madami kami, yung batch namin nasa 58 ata yun. So 83k yung sa aeroplano at saka 90k, nasa 170 na 180 ganon, 180 plus yung gastos ko papunta dito sa Israel. Overall na yun guys. Is 26 years old na yung anak ko, one day after sa ko dito sa kontrata, kasi ang kontrata namin dito sa Israel is 5 years. Hindi ko alam kung mag-renew pa ako or maghanap ako ng ibang employer, di ko po alam. Pinagsisikapan ngayon is makaipon ako at maka-invest at maka-sustain na sa Pilipinas kahit hindi na po mag-abroad. Gusto ko na po yung makapiling ko yung pamilya ko at anak ko. At one day makakauwi din tayo at hindi na mag-aalala about sa pera. Mag-aalala pa din pero hindi na as in kagaya dati na talaga as in super hirap talaga. At yung trabaho, kailangan mo talaga ng mahabang pasensya sa bansang ito. Pasensya. Salamat guys sa panonood sa aking vlog today at sana po ay tulungan niyo akong lumago yung channel ko. Paki-subscribe po. Salamat. Salamat guys sa panonood sa aking vlog and God bless you all. God bless. Balik na ako sa trabaho ko.